Good morning mga boss, bigyan ko lang kayo ng idea kung saan itong ating kinukunan ng video. Dito ito sa may Barangay San Andres, Alaminos, Laguna. Ito nakunan din natin to. Yung nakikita niyo yung nagbabrown na yan, nakunan natin yan. Siya ay katabi ng Alaminos Solar Zone 2, Alaminos Carbon Forest. Yan, ito yung ating pinuntahan hanggang dito lang muna. Itong lugar na to, yan ay tulay. Makikita nyo din sa video yan. Tapos hanggang dito, kinuna natin yan para lang kayo ay ma-update mga boss. At pakita ko na rin sa inyo kung saan nandiretso niyang expressway na yan. Papunta yan ng Macban Interchange. Ito yung Macban Interchange. Yes, good day mga boss. Andito tayo ngayon sa expressway ng Alaminos. Yung bandarong yan, makikita nyo sa drone, yan ay Alaminos na. Alaminos Overpass o bayan ng Alaminos na andyan. Mali kung makikita nyo naman mula dito hanggang doon, samintado na, napakaganda na. Tapos meron sa tapat nating overpass, yan ay papunta doon. Meron pa mga barangay diyan na dapat pupuntahan. So nilagyan nila ng overpass na bakal ang kanyang beam. Sa video ito, ayan, nakikita natin na updated ngayong November 2, 2024. At ito yung magdudugtong sa daan natin papunta ng Bicol. Bali sa ating mga update, dito sa may Santo Tomas hanggang dito sa lugar na to, hanggang talaga dito, itong lugar na to, makikita nyo sa dulo na yan na talagang hanggang dyan pa lang ang saminto. Mula Santo Tomas, ito pa lang yung may samintong buo. Hanggang dyan papuntang Alaminos, hanggang papunta ng Chaong, yan lang yung may mga samintong halos ay matapos-tapos na. Ayon sa ating mga update na yun talaga yung nasa video. So mahaba-haba na rin ang nababaybay nitong expressway na to. So pag mula naman sa Chaong papunta ng Lucena ay wala pa ding nasasaminto doon. Bali parang inumpisahan nila ay yung gitna, yung halos na tapos na nila. Kaya para balang araw ay matatapos din to. At madadaanan din to ng may nadaang motor. Aba, ayos. Ito ang TR4 Expressway na matatagpuan dito sa may Barangay San Andres, Alaminos, Laguna. May kahabaan na natatapos ng DPWH sa paggagawa ng kalsada nito. Meron na siyang 6 na lane. Wala pa siyang barrier sa magkabilang gilid. Napakatuwid ng daang ito. Ito ay diretso ng bayan ng Alaminos. At madadaanan din dyan sa dulo niyan nang natatanaw nyo yung overpass papunta ng bayan ng Alaminos galing ng Manila. At sa dulo niyan ay matatagpuan nyo din ang Alaminos Bypass Road papunta ng San Pablo, Barangay San Vicente, San Pablo, Laguna. At pansin nyo din sa video ito na sa dulo ng pag-atras ng atin ng drone ay makikita nyo na putol pa ang saminto o ang konkrito sa lugar na ito. Yan nagtatapos ang dulo ng buong samintadong expressway na dudugtungan pa galing ng Macban Interchange. Dahil dito sa lugar na ito ay mayroon pang isang bundok na binabakbak o binubutas o tinatapos yung lupa na maaaring makasagabal sa dadaanan ng expressway. At sa lugar na ito din, pagpihit natin, ang direksyong ito naman ay papunta ng Manila o Santo Tomas Interchange. Pero bago ang Santo Tomas Interchange, madadaanan mo muna ang Macban Interchange o Package B.
Yung nakikita nyo yan sa tapat, sa baba, ay binakbak na gilid ng bundok para madaanan ng expressway. At sa banda-banda ron ay dun yung matatagpuan ang Macban Interchange. Pihit naman ulit tayo pabalik. Tingnan nyo mabuti ang expressway na napakaganda na maaari ng daanan, pero hindi pa to advisable daanan dahil hindi pa ito bukas sa publiko. Pinapayagan lamang dito yung mga residenteng malalapit dito at saka yung makikiraan. Pero kung sasadyaing daanan ito ng mga 4 wheels ay hindi pa po siya ina-advise daanan. Ito yung pinapayagan lamang daanan ng mga maliliit na sasakyan tulad ng mga motor, lalong-lalo na yung mga residenteng taga rito. Pinapayagan po silang dumaan para hindi na sila mahirapan sa kanilang pupuntahan na malapit lamang sa lugar na ito. At kung papansinin nyo, yung sa unahang yan, bandang kaliwa nyo, ayun yung solar plant. Pag diniretso natin yan uli, ay papunta yan ng bayan ng Alaminos. Talaga namang nakakatuwa na makita na ang TR4 Expressway ay patuloy na gumaganda at patuloy na matatapos. Hindi lang natin alam kung kailan, pero basta ang mahalaga ay ito ay tuloy-tuloy na ginagawa. Ang expressway na ito ay nagdudugtong papunta ng San Pablo, Chaong, Candelaria, Sariaya hanggang Lucena. Wala pang binibigay na date kung kailan ito matatapos dahil sa mga dinadaan ng mga properties na hindi pa naayos ng ating gobyerno. Pero masasaan bagat ito ay matatapos din. Kaya wag lang tayong mainip. Kami mga vlogger ay naandito para mag-update sa inyo. Mga residente ng Quezon, andito lamang po kami para makita ninyo ang development na nangyayari sa SLEX TR4. Sadyang kapanapanabik na matapos ito at nasasabik tayo na maranasang dumaan dito for the first time. Balang araw o hindi natin alam kung anong taon matatapos itong expressway na to. Pasasaan baga at matatapos din yan ay antay-antay na lang tayo. Siyempre ganun talaga, depende kasi yan sa panahon at saka sa pangangailangan. Dapat pati yung mga right of way inaayos din yan, kaya yun yung medyo nagpapatagal. Pero pasasaan baga at matatapos yan. Napakarami ng expressway na ginawa ng gobyerno na naayos naman, nadaanan yung mga dapat daanan. So maraming salamat mga boss. Sarap mag vlog dito, malamig dito eh. Maraming salamat mga boss sa panonood ng video ito. At kita-kita tayo sa susunod na update natin ito. Babalikan uli natin to siguro makalipas ng isang buwan. Tingnan natin paano ng magiging tsura nito, kung may madadagdag pa dyan o ganun pa rin. Malalaman natin yan pagkatapos ng isang buwan itong vlog na to. Ayan, kita nyo naman, ganyan lang, ganda na. Kaya kung ikaw ay magbibikol pagdating ng panahon, mabilis na lang punta ng Bicol. Mababawasan yung oras ng travel, hindi ka na dadaan ng bayan-bayan, diretso na expressway hanggang Lucena. Meron ding TR5, so alamin din natin yung kung kailan yung mag-umpisa. I-update din namin kayo doon pagka yun ay nag-umpisa. So ayan, maraming salamat mga boss sa panonood ng video ito at kita-kita tayo sa susunod na update. Ganda.